Sampaloc, Manila. Ako po si Rian Ramos. Saan-saan kaya tayo pupunta? All you need to ask is, where in Manila? Tara! Gaya ng ibang mga lugar na ipinangalan sa prutas, sinasabing mayaman daw sa puno ng sampalok ang parting ito ng Manila na sakop pala noon ng Tondo. Ngayon, ang sampalok na kilala natin ay tinuturing na sentro ng edukasyon sa Maynila dahil sa dami ng schools at colleges gaya ng oldest university sa Pilipinas at sa buong Asya, ang University of Santo Tomas o UST. Isa itong Pontifical University na ang ibig sabihin, opisyal na kinikilala sa Vatican. Kaya kapag may dumarating na Santo Papa sa Pilipinas, bumibisita sila at nagmimisa sa UST. Not too far from UST, bandang Lacson Street, ang Shoppers Haven tuwing Valentine's Day, Mother's Day at iba pang mahahalagang okasyon, ang Dangwa. Ito po ang flower capital of Manila, Dangwa. At syempre, pag nandito tayo sa Dangwa, sino pa ba ang gusto kong makasama? Kung hindi, ang Batang Sampaloc himself. That's right, my favorite Manileño. Hoy! Ano yan? Kung dito ka sa lugar namin sa Sampaloc, mababayaan ba kita? Kung bahala sa'yo. Binubuo ito ng maraming kalsadang sakop ng dalawang distrito sa Manila. Sampaloc District sa bandang Dos Castillas at Laong-Laan Streets at Santa Cruz District sa Dimasalang Road. Ang ganda-ganda naman ng pagka-arrange nito. I've always wondered kung paano nila naiisip yung iba't ibang mga flower arrangement at kung paano ito nagagawa. Gusto mo malaman? Maraming nag-a-arrange dito para at least nandito ka na rin. Matry mo mag-arrange ng flowers. Tara, sample lang kita. Wow, can you arrange it? Oo, bahala sa'yo. Tara. Yun. Dito. Hello! Rian po. At Kamusta SB. po? Rico po. Rico. DJ po. DJ. DJ. So nandito tayo po kasi sabi mo gusto mo matuto mag-flower arrangement. So dito Balikan kagad kita namin kayo dinala. yung mga expert. At bali ma'am, pag mag-arrange tayo ng flowers, dapat first and foremost, consider natin yung colors, dapat may contrast. Parang ito, blue sa white. Lutang na lutang siya. Tapos ma'am, gagamit din tayo ng fillers. Fillers. Fillers yung tawag dyan. So dapat mas mataas yung mga roses natin Pababa kaysa siya, dun sa Yes, ma'am. fillers. Tapos, Ayun, lagyan mo rin ayun, siya, ma'am, ng daon. Ayun. Hindi ka gaanong mahirapan. Akala ko training muna. Hindi ko alam. Salang pala agad. Ano po ninyo naaral ito? Experience, ma'am, dito lang sa Dangwa po. Ah, talaga? Yes, ma'am. Ilan taon na ba kayo nag-arrange, kuya? 17 years na po. 17. Yes Kayo po. po, kuya DJ. Kami po, kasi family business po ito. Ilan taon na tong business? More or less mga 40. Hindi ko malam. Early 1980s po, nag-start kami. Before, may mga vendors sa Quiapo na nag-aabang po ng flowers from Dangwa Terminal po. Then, naisip ng mother ko na instead na sila yung nag-aabang, siya na lang yung gagawa po nun. Tapos, then sa kanya na lang bibili yung mga taga-Quiapo. And then, hanggang sa nag-expand na po, mga neighbor, nagsimula na din po silang kumuha until halos lahat na po, ganun na ang ginawang negosyo. Ito na siguro nagpa-aral sa inyo, ano? Sa anim pong magkakapatid, ito ang bumuhay at nagpaaral sa amin. First time mo ba nag-arrange ng flowers? Nag-try ako before, pero ang pangit ng gawa ko. So, yun, naisip ko na lang na, okay, hindi ko to skill. Hindi na ako nag-try ulit. Maya-maya pa, ready nang i-wrap ang sarili kong bouquet. Wow, ang galing naman ni Ray. Palakpak naman siya! Pero feel na feel. Galing na, Ray. Pagkatapos,
Dinala naman ako ni SB sa isang store na may mga produktong medyo kakaiba sa mga nadaanan namin kanina. Ate, ba't yung ibang flowers dito ko lang nakita? Kasi imported flowers po kami. Imported. Yeah. Ito po siya galing Holland po ito. Ano From tawag? Holland. Astrancia po. Grabe, oh. This is cute, yung parang berries. Ayan, red berries. Red From berries. China naman siya. Ito yung sinabi mo sa labas, parang pom-poms, oh. Yeah. Sunlight pong Pwede tawag bang kunin? dito. Sunlight. Galing naman siya sa China. Parang siyang pom-poms. Pero pagdating sa amin dito, ganyan na talaga. Ganyan na. Ganda. Nagsimula itong flower shop noong 2020. Nagpa-price po kami, depende po sa gawa ng bulaklak, kung malaki or maliit. Pinakamahal namin dito, Ecuador English roses, umabot yun ng 20,000, mga ganyan, bouquet na siya. Yung mga nakabox naman po, yun po siya yung preserved roses. Kahit nasa 7 years, yun po ang tibay niya. Yan po yung, kahit hawakan niyo po. Pwedeng hawakan? Hanggang boy to boy yung pag-ibig. Yes! Siyempre, dapat ganun. Ate, yung isa naman, gusto ko ito. Mukhang matamis yung Eto, flowers na yan. Ginagawa din flowers yan though. Opo. Yung wrapper. Pwede po siyang gawing bouquet din po. Ate, bakit yan naka-ref? Kasi- Mas mahal yan, ha? Kasi Pag, naka-ref siya. hindi naman. Naka-chiller po siya kasi once na naka-expose siya, medyo mainit na area na madali siyang magbuka. Tulips from where yan? Galing sa- Holland. Mukhang bumilib talaga si SB sa mga bulaklak na nakita namin dito. Pero alam mo, doon sa mga nanonood, baka iniisip nila ang mamahal ng mga bulaklak. Pero totoo lang, pag dito ka sa Dangwa bumili, murang-mura na yan. Kasi pag ito, binili mo sa ibang lugar, times 5, times 3. Depende sa And aside from floral bouquets, marami pang ino-offer ang Dangwa for different events, occasions, and even hobbies. Para naman sa plantito at plantita, this might be the place for you. As you can see. Dami, oh. Truly a melting pot of history and culture, learning, and fun things to look out for. And speaking of fun things, you can never go wrong dahil maraming makikita sa side na ito ng Manila na talaga namang uniquely sampalok. Sa pagbabalik yan ng Where in Manila. TFW, that feeling when you want R&R but don't want the hassle of planning for an out-of-town trip. Alam nyo ba na merong hidden gem sa Sampaloc na talaga namang pang world-class ang vibes? All you need to ask is, where? Rian, bakit? Parang pansin ko naka-resort dress ka, naka-sandal. Nandito tayo sa lugar namin sa Sampaloc. Sinadya ko talaga to. Feeling ko may alam ako na hindi mo alam, no? Ay, nako. Alam ko na born and raised ka dito sa Sampaloc, but may na-discover ako dito na pag pinuntahan natin, parang nag-out of town ka na din. Talaga? Gusto mo makita? O sige, tara. Tara! Sige, sige. A serene staycation right in the heart of busy Sampaloc na madaling mahanap at mapuntahan. Mula Welcome Rotonda man o Espanya, ipin nyo lang ang Danea's Place. Unassuming sa labas, pero pagpasok mo sa loob, you'll be amazed with just how this resort hits different. Welcome po to Danea's Hello po, Place. kumusta po kayo? Ako po si SB. And ako po si Rian. Kat po. Kat. Dina po. Dina. Hey, nice to meet you. Donna, wow. Welcome to Danea's Pool House. Wow. Yan. Ang laki. Ma'am Donna, first time kong nakakita ng resort dito mismo sa loob ng lugar natin, Sampaloc. As in, parang isang tricycle ko lang galing sa bahay namin. Para na ako nag-out of town. Surprise! Kapit-bahay lang pa. Kapit bahay lang. Paano niyo naisip magkaroon ng ganitong resort sa gitna ng Sampaloc? Actually, hindi naman po siya planado. Unplanned po, tapos di ba nung dumating po yung pandemic, affected po yung mga negosyo namin. Kaya nag-isip po kami ng ibang way para ma-sustain po at maano namin yung mga tauhan namin.
Nakakabilib naman, meron pala kaming resort dito mismo sa gitna ng Sampaloc. Yes! At feeling ko mas mapapabilib ka pag nakita mo na yung amenities dito ng resort. Gusto mo ba makita? Tara! Sige, thank you po Ita-tour ko na po Thank si you so Cecile. much! Thank you po. At pagdating sa R&R, check na kaagad ang resort na ito sa #1 requirement nating mga Pinoy. First and foremost, meron silang sariling KTV room. Joke room! Hindi pwedeng mawala yan sa isang resort sa Pilipinas. Siyempre, ito yung pinaka-na-enjoy nating lahat, ang magkantahan. Parang may sarili siyang room na soundproof at naka-aircon pa. Yes. At saka, hindi ito naririnig ng neighbors, so talagang you can sing your heart out. Perfect venue talaga ang resort na to for any ganap with your fam. Lalo na with your jowa. Tada! Okay, meron naman tayong very Instagrammable background. It's a love seat. Ayan, di ba? Very relaxing. Pinag-isipan talaga nila yung mga decor sa bawat part nito. Okay, here we go! Wow! Oh, di ba? Wow! It's a rooftop pool kasi nandito nga tayo sa 3rd floor. So meron konting pa-overlooking dito sa likod natin. Nandyan yung mga rooms, ang daming mga kasya. Parang perfect nga yung lalim ng pool na to. No? May pool, may jacuzzi, may overlooking. Rooftop pool party. In Sampaloc. In Sampaloc. Sampapa. Na-surprise ako kasi talagang first time ko nakita ng resort within Sampaloc. Yes, hindi mo talaga maiisip na nandito lang to. Tsaka ang ganda, presko. Siyempre, kung daytime, siyempre may ganyan pa kung ayaw mo masyado magpa-araw, chill-chill ka lang dito. With 3 pools to choose from, plus a romantic view of the Manila skyline. Guaranteed picture-perfect talaga ang R&R nyo dito. Kung Bali-inspired staycation naman ang hanap ninyo, well, meron din yan dito sa Sampaloc. Baba ka lang sa Dimasalang bus stop at tumawid pa Basilio Street para mahanap ang Nad's Place, Manila. Cozy rooms, an FYP and IG-worthy pool, plus a soundproof private bar. This staycation spot is another must-book destination here in Sampaloc. Pero kung mas local vibes ang peg nyo, this family-friendly staycation resort here in Sampaloc will make you feel like nasa La Union kayo. Ilang tumbling na lang mula sa Espanya o Lacson ay makakapag-relax na kayo sa LU. LU was actually derived po sa names namin magkakapatid, no? Sumakto yung pangalan namin ng LU kasi yung concept and vibe po talaga namin. Sinadya po talaga namin siya na LU vibe. Kumbaga, maramdaman ng guests na pagpasok pa lang nila, wow, para kami nasa province and wala kami sa Manila. Yung buong place po nito is 300 square meters. Kaya hinati po namin siya into 2 para mas budget-friendly din siya. Ito pong Casa Junicio, mas mura siya kasi nga, as you can see here, yung pool niya is dipping pool. Then, sa other side naman po, yung Casa Sorel, mas malaki kasi siya. Pero basically, same na same siya. May rooms, same na ang amenities. Lahat ng mga pwede mong hanapin sa isang resort, kumpleto dito. Sobrang lapit lang, sobrang convenient. At may nakikita ko may isa pang additional pool dito sa pinakataas. May pa-jacuzzi effect. Parang private jacuzzi dito sa rooftop. Na-inspire tuloy ako na pwede ka pala magkaroon ng sarili mong resort dito sa gitna ng Sampaloc. Bakit ka pa maghahanap sa labas? Eh kung meron naman dito, 1 tricycle away. Gaya nga ng sinabi ni SV, 1 tricycle away lang ang mga resort na ito dito sa Sampaloc. So, what are you waiting for? Summer's almost here and now's the perfect time to book your staycation. At
dahil nandito ka sa lugar ko sa Sampaloc, makakalimutan bang dalhin kita sa pinakamasarap at paborito kong lugar dito sa De Los Reyes Street. Nandito yung mga pinakasikat na mga ihawan sa amin. Oh my goodness, naamoy ko na yung lahat ng mga food. Huwag na nating patagalin. Feed me! Let's go! Let's go! Sampaloc tour. Pero, of course, we're not done yet kasi kailangan ko ng food trip. Dapat! At dahil nandito ka sa lugar ko sa Sampaloc, makakalimutan bang dalhin kita sa pinakamasarap at paborito kong lugar dito sa De Los Reyes Street. Nandito yung mga pinakasikat na mga ihawan sa amin. Oh my goodness, naamoy ko na yung lahat ng mga food. Huwag na nating patagalin. Feed me! Let's go! Between the University of Santo Tomas and Far Eastern University, matatagpuan ang De Los Reyes Street, ang tinaguriang barbecue lane ng Sampaloc, Manila. Sakop ito ng Barangay Bomber 467, Zone 46, at sa kahabaan nito is every barbecue lover's dream. Pero bukod sa inihaw, marami pang trending food carts sa De Los Reyes. Isa na riyan ang Irvin's Tofu Squares. Ito yung paborito na tofu squares natin na kinakain natin sa Hong Kong. Meron din kami rito sa Sampaloc. From 3 p.m. to 11 p.m., nakakaubos sila ng around 6,000 tofu squares every day. Ganyan kapatok. Noong una kasi, mahirap ipakilala kasi bagong pagkain. Parang hinahabol namin yung mga tao, pinapatikim namin ng pre-taste para ipakilala tong produkto namin. Pero nung may mga vlogger, nasabi nila kung ano yung lasa, pinuntahan na kami after na. Yung sauce po namin, ito yung mayo base po. Tapos ang gumagawa po na yung pork. Ayun! Kaya po masarap siya dahil may pagmamahal. Okay, this is the moment I've been waiting for. Moment of truth. Wow, okay. Legit talaga yung hype. Ang sarap nito. Yung inspiration nila is nanggaling dun sa nung sizzling siya. May lasa siyang gano'n na parang may pagkasisig, pero fried. And then with the chili oil, super sarap. Ayan. Kuya, harap! Mula hapon hanggang gabi, buhay na buhay ang De Los Reyes sa dami ng iba't ibang food offerings dito. Gaya na lang ng slushy stand na ito that took its inspiration from the night markets of Thailand. Pag gumaganon, anong nangyayari? Nag-i-slush siya. Mas Magiging nagiging yellow. malamig. Ay, naging yelo. Refreshing, no? Completely nagbago yung taste ng drink. Ang galing kasi talagang nagiging slushy siya. May mga little ice bits. Tapos ininuman pa ni SB yung part na to. Napakasarap! On our way to our next stop, napastop kami sa Agaw Pansin na food cart na to. At dahil hindi kompleto ang dinner without rice, umorder na rin kami ng buttered shrimp fried rice. May walk na live dito sa Sampaloc, lumiliyap. Charot! Ha! Kung pupunta kayo dito on a date, dito nyo dalhin yung date nyo. Kasi pag umapoy, hi! Hi! Style! Galing! Pasimple. Maganda dito, hindi ka lang nakakain. Para ka nakapanood ng show. Alam mo yung maganda dito? Ako. Dahil saan nagsimula itong Simula po talaga to, totoo lang, sa ugbo po talaga. Nag-expand po kasi marami po kami natutulungan. Mga estudyante pong working student po sila. Yung mga magulang din po nila, tinutulungan po nila. Ikaw pala yung master dito. Yes, master. Kaya po tawag namin sa customer. Kayo po ang tunay na master namin. Galing po itong Pitchfork master. Nice, Bagong-bago po yan. Naku, mukhang may bago akong magiging suki rito.
Hindi vlogger, hindi si mayor, kahit kapitbahay, kahit buraot ka. Kaso pa rito, 99 pesos. Yes po. Wow! Pagkatapos ng show ni Master Ren, binaon muna namin ang aming chow fan papunta sa main attraction ng Sampaloc Barbecue Lane. Siyempre, ang Ikawan. Ayan o, kompleto yung iba't ibang klase ng isaw, may liempo. May isda, may bangus, may chorizo pa. Chicken skin. Saan? Tapos, Papabata. iihaw. One of the best seller natin. Huwag natin palagpas itong chicken skin na to. Okay. Iba talaga ang vibes dito sa Sampaloc. Habang inaantay ang order namin, aba, may bonus entertainment pa kami. Hindi na natin kailangan mag-antay. Na-feel ko talaga yung party vibe ng Wall Street. Grabe rito sa De Los Reyes, no? Samahan nyo kami at kumain na tayo. Let's go! And savory sauce at the same time. Ang sarap ng isaw. Actually, kahit naman kainin mo na mag-isa, masarap na siya on its own. Malambot yung loob, pero may ihaw on the outside. Patikim. Chicken barbecue nila, sobrang lambot. At saka kahit chicken siya, madali siya ma-overcook. Juicy pa rin. Kain naman natin yung Master Mukbang. Oh, talaga? Wow. Grabe yun. Diba? Grabe yun. Yung sauce nila, perfect. Tapos, ayun nga, yung rice, may lasang apoy, which I love. For 99 pesos. Perfectly cooked, hindi over, hindi under. Grabe yun. Lalaki pa, 99 pesos, sobrang sulit. Wow! Wow talaga. Alam mo, ito yung pangarap ko eh. Sana ma-promote tong De Los Reyes Street sa Sampaloc kasi hindi ito nabibigyan ng pansin. It's such a simple way to really enjoy life. Alam mo yun, everyone here is super good vibes. Nakita nyo naman yung performance ng mga bata kanina, ang gagaling nila. And then, aside from yung entertainment, lahat ng natikman ko dito masarap. Pwede, no? Panglaban international. Walang sakto lang. Lahat masarap. Sulit talaga ang date night namin dito sa Sampaloc. From the great food to the warm and welcoming vibes, hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang love ni SB ang kanyang Sampaloc home. Hanggang na-enjoy ko umikot dito sa Manila. Kahit, alam mo yun, ang lapit lang, lagi naman ako nandito. Pero ngayon talagang in-depth na-appreciate ko talaga ang Metro Manila. Hindi lang natin na natitikman yung sarap ng mga pagkain dito sa Maynila. Napopromote din natin yung lugar, napopromote natin yung iba't ibang mga stores. At malaking bagay yan para sa mga store owners, sa mga restaurant owners, para ma-promote yung small business nila. And that wraps it up for our Sampaloc episode. But I think na-scratch pa lang natin yung service at marami pang pwedeng makita dito sa Sampaloc. Ako po si Rian Ramos. SB, Summer Sosa. Saan pa kaya tayo pupunta? All you need to ask is, where in Manila? Ay, okay ba?